Ngayong araw nga ay maaga akong nagising at nagsaing na nga ako agad. Hinugasan ko na nga rin yung mga plato namin dahil hindi ko nakahugasan kagabi. Sobrang pagod ko nga kahapon dahil maaga ang graduation. 7:30 pa lang kasi kailangan nandoon na kami kaya maaga akong nagising. Tapos ang ending, 9:30 na hindi pa rin nagsisimula. Kaya inip na inip tuloy yung mga bata. Akala ko nga ay maaga kaming mayayari sa graduation. Kaso hindi rin, alas 12 na. Din nayari ang graduation. Pagkayari nga ng graduation ay dumiretso na rin kami sa Abukay para sunduin yung dalawa naming ate. Nagmamadali nga rin akong maghuwas dito ng plato at magluto dahil may labada pa ako ngayon. Wala na kasing araw ng paglalaba kung kailan ako tawagin doon na mismo ako maglalaba. Iba-ibang schedule na tuloy yung paglalaba ko. Mabuti na nga lang din at bakasyon na ng mga bata. Nung nakaraang may pasok kasi sila, iniintindi ko pa rin yung mga baon nila at pagkain iiwanan sa kanila. Di tulad ngayon ay isasama ko na lang sila doon. Wala yung panganay ko na iwan kasi dun sa Abukay sa lola ko. Pero kung nandito yun, siya yung maghuhugas ng plato. Kahit di kasi inuutosan yun, pag nakita niyang may plato sa lababo, hinuhugasan niya. Minsan nga ay nagwawalis at nagkukuskus pa yun ng lapag. Kahit di kasi utosan yun ay nagkukusa. Kaya gustong gusto siya ng lola ko na nandoon para may nauutosan daw siya. Wala na rin kasing bata doon, puro mga binata na. Kaya gustong gusto nila ang isa kong anak. Kasi kahit nga raw hindi utosan ay nagkukusa. Pagkayari ko maghugas ng plato ay nagpagpag na muna ako dito sa sopa. Lagi na lang kasing maalikabok. Gawa ng mga pusa, labas-pasok kasi yung mga pusa dito sa bintana namin. Hindi ko pa nga rin alam kung paano ayos ang gagawin namin dito sa sala. Hindi pa rin ako nakakapagpalit ng kurtina. Natatamad pa kasi ako. Hindi ko pa kasi alam yung ayos ng bahay namin kung paano. Kaya nililinis ko na lang din lagi. Kaya lang kahit na anong linis ko, ilang minuto lang ay makalat na rin. Gawa ng may mga bata pa kasi. Tulad niyan, aayusin ko yung mga unan sa sopa. Kapag naupo sila dyan o nahiga, kahit nalaglag yung unan, hindi pa pupulutin. Kaya ang bilis din tuloy dumami ng mga punda. Wala pa naman akong pamalit ng marami. Lalaban, sabay gagamitin nga lang ulit ang ginagawa ko dyan. Yung cobra nga ng sopa namin ay hindi ko pa rin nailalagay dahil tatayiin ko pa yung mga yung nabutas na kasi gawa no. Nagwawashing ako nung nakaraan. Pagkayari kong maglipit ng berelit, itinignan ko na ang niluluto ko kung okay na ba. Aalis na rin kasi ako pagkayari kong magluto. O siya mga marikits, hanggang dito na lang muna. Bye-bye!